Sa kasalukuyan, yung Intertropical Convergence Zone ay nakakaapekto rin sa Mindanao at nagdudulot ito ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Yung easterlies nakakaapekto din dito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, habang meron din tayong northeasterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa hilagang silangan, nakakaapekto yan sa extreme northern Luzon. Sa pagtayo ng ating panahon, sa araw na ito, magiging mataas pa rin yung tsansa ng isolated light rains dito sa Batanes, dulot nga po ng northeasterly wind flow. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, ay posible pa rin ang mga isolated o mga pulo-pulong panandali ang pag-ulan due to mga localized thunderstorms at dahil din sa easterlies, lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng bansa. So generally sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at hindi pa rin natin inaalis ang tsansa ng mga panandali ang pagbuhos ng ulan. Samantala, dito nga po sa Mindanao, halos buong Mindanao, kasama po dyan ang Southern Leyte, ang Bohol, Cebu at ang Siquijor, mataas ang tsansang maging maulan o maulap ang panahon na mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan sa ngayon dahil sa prevailing na Intertropical Convergence Zone o ITZZ po doon sa lugar. So sa mga kababayan natin doon, saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan at mag-ingat na rin ho sa mga posibilidad ng mga localized flooding, especially sa mga low-lying areas. Sa natitirang bahagi ng bansa, so that's the rest of Visayas, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at posible pa rin ho yung mga panagdali ang pagbuhos ng ulan due to easterlies and localized thunderstorms. Sunrise natin, maya-maya lamang yan, 5:49 in the morning at ang sunset natin will be at 5:33 in the afternoon.